Alas 7:26 ang ating oras. Kaugnay niyan. Uy! Tama-tama. Nasa linya natin si Uncle Sam. Si Ombudsman Samuel Martires. Ombudsman, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Ay, hello Ka Jerry. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Ito, mabuti. Medyo nga lang ang boses. Minamalat. Nako, pareho tayo. Usong-uso ngayon. Usong-uso ngayon. Ngayon nga nagpapasaklolo lang ako dito at hindi ko kaya ng tuloy-tuloy. Uncle Sam, totoo bang kayo'y magre-retiro na o matatapos na ang inyong termino? This July? Oo, kaya nga ngayong July 27, ako'y magre-retiro na bilang ombudsman. Oho. Parang sa picture nyo dito nagpakulay lang kayo ng buhok pero parang batang-bata pa kayo Sa totoo lang, kasi marami akong problema, umiitim ang buhok ko. Baliktad pala, no? Umiitim ang buhok pag nagkakaproblema. Okay, ang Uncle Sam, Ombudsman, itong unahin natin dito sa issue kay VP Sara. Yun nga, may mga nagulat nung bigla kayong umaksyon. Do sa mga reklamo laban kay VP Sara, samantalang may impeachment kay VP Sara. Ano ho bang dahilan? Ano po bang pinagbasihan ninyo do sa inyong pag-aksyon na isamon, pasagutin ang Vice Presidente? Napakahabang salaysay nito Ka Jerry. Kung hahayaan mo sana ako magbigay ng konting istorya. Apo. Nung ako ay mahalal, nung ako ay naging politiko tuloy. Nung ako ma-appoint ni Presidente Duterte noong 2018, ang pinakiusap sa akin ng mga justices ng Supreme Court ay bilisan ng investigasyon ng kaso. Mm-hmm. Okay. So, nangako ako sa mga kasamahan kong justices ng Supreme Court na talagang bibilisan ng investigasyon ng kaso, pag-aaralan ko lahat kung paano mapaiksi ang pag-imbestiga ng kaso. Mm-hmm. So, nang ako'y mahalal, pinag-aralan ko lahat yan. Anong sistema? Naabutan nga lang ako ng pandemic. Opo, tama. Sa totoo lang, yung 7 taon na ako'y nanungkulan, 2 taon doon ay inagaw sa amin ang pandemic. Oo nga pala, ano? Okay. Mm-hmm. Oo. Sa isang organisasyon, o kahit ano sigurong organisasyon, hindi lang organisasyon, sa tao mismo, napakahirap baguhin yung nakasanayan mong ugali. Di ba? Ang nakasanayang ugali sa Office of the Ombudsman ay ang mag-conduct ng fact-finding investigation. Mm-hmm. Ito ang nakita kong siyang bumabalam o nagpapahibagal sa pag-imbestiga ng isang kaso. So nung ako'y nagsasabi na aalisin ang fact-finding, pag nag-file ng kaso ang isang tao, ang isang mamamayan, laban sa isang kawani, opisyal ng gobyerno, dapat idakit ka agad, walang na fact-finding. Aha. Sa libro natin, sa criminal law or revised rules of court, wala akong nakalagay na fact-finding investigation. Katunayan yan, kung tayo magpa-file ng kaso sa piskalya, sa Department of Justice, diretso yan. Sila ay mag-preliminary investigation. So nung ako ay napupuno na sa mga kasamahan ko na parang wari sila na alisin ang fact-finding, parang lahat ang iniisip, ikapakanan ng nasasakdal. Ng akusado. Ng akusado, ng respondent. Ang ginawa ko ay gumawa, ako na mismo kasi walang tumutulong Inimlang ko nitong taong ito. Actually, ito lang mga May yata. May lang, Bago lang. Kaya yung bago lang. Kaya yung sinasabi ni Congressman Chua na November last year, ibang sinasabi ko na wala akong nakikitang
wala akong nakikitang dahilan para kami mag-conduct ng investigasyon. At noong November, sabi niya, nagagawa pa kami ng fact-finding. Totoo yun. Nagpa-fact-finding pa noong November last year. And in fact, ngayon, may mga cases pa undergoing fact-finding. Pero instructions ko ngayon, ang order ko, tigil na yung fact-finding na yan. Tapusin na. Dakit na yan. Diretso na sa preliminary investigation. Kahit sino sigurong law student magsasabi na wala sa libro na magkaroon ng fact-finding investigation. So, anong nangyari? Itong taon nito, yung kaso ni Amy Marcos, diretso yan, preliminary investigation. Dumating yung kaso itong binigay sa amin ng House of Representatives, dinakit kagad, it was given a docket number, diretsong preliminary investigation. Okay. Kung sinasabi ni Congressman Chua na kailangan pa namin mag-imbestiga dahil wala namang ebidensya na nilagay nila doon sa kanilang report, abay maghintay siya kasi sa mga darating na araw, hihingi kami sa kanila ng mga attachments doon sa reklamo. Kasi kung walang ebidensya sila, wala silang nakita mga dokumento, bakit sila nagsabi na ito si VP Sara ay dapat kasuhan ng plunder, malversation at iba pang mga kaso, perjury, kung wala silang mga ebidensya, kung wala silang dokumento. So hihingi kami sa kanilang itong mga dokumentong ito. Sa kanilang manggagaling lahat ng itong dokumentong ito. At ang hihingi namin mga dokumento sa kanila na dapat ibigay sa amin should be certified true copies of the documents that came from these offices na magpapatunay na mayroong plunder, mayroong malversation, mayroong perjury. Ang amin naman dito, Jerry, yung determination of probable cause for the purpose of filing an information before the Sandigan Bayan or the regular court. So wala na, hindi na kayo gagawa talaga ng fact-finding investigation dahil yan na pala naging policy ninyo, Ombudsman. Yes, kasi ito nga nagpapatagal. Nakatagal. Oh no. Hindi ko nito itatago sa iyo o sa taong bayan. May mga kaso na nakita namin. Fact-finding pa lang umaabot na ng 6 na taon, 8 taon. Mario Joseph, talaga. Totoo po yan. Tama kayo. Nagtuloy-tuloy yan ng preliminary investigation. Baka sa loob ng 1 taon tapos na. Oo. Kaya nga po, okay ho kayo dyan. Okay ho yan. Yung naging desisyon na inyo yan, kung ang pagbabasihan natin ay yung napakaraming pagkakataon na sa fact-finding pa lang ay nilumot na, nagkaugat na yung kaso. Okay, Ombudsman, so dito po ang mangyayari po dito, ngayon ay hihingan ninyo. Nagbigay na ng reply, sumagot na sa inyong summon ang kampo ni VP Sara. So hihingan naman ninyo ngayon ng ebidensya ang Kamara. Ganito, ang mga taong binanggit doon sa report ay 12. Opo. Isa doon ay si VP at mayroon 11 na mga kawani opisyal ng Office of the Vice President at saka DepEd. Opo. So, hihintayin namin, mag-submit sila lahat ngayon. Kasi yung binigay na counter-affidavit, ay counter-affidavit lamang yun ni Vice President Sara. Wala pa ho yung investigador. Yung 11, wala pa ho sagot? Wala pa ho. Aba? Wala pa ho. Pero aalamin ko ka Jerry, mamayang konti, aalamin ko sa mga investigador kung mayroon na. Apo. Dapat meron silang bukod na sagot. Ang nagtataka lang ako kasi ka Jerry at medyo kuminsan nakakapikon ay bakit sila nagtataka ngayon na binibilisan namin ng investigasyon. Noong araw, nagagalit sila, pati actually ang judiciary, na
ang bagal ng investigasyon ng ombudsman, kaya nadadismiss ang kaso namin due to inordinate delay. Oo. Ngayon naman, binibilisan ng investigasyon, sinasabi na bakit binibilisan dahil papaboran ko daw si VP. Yun, yun po. Dahil ako daw ay appointee. Duterte appointee. Apo. Okay. Sa Jerry, kung titingnan lang nila yung mga events na nangyari o ginawa ko mula nang ako ay maging ombudsman, ang pinakauna kong ginawa, I think during the first 3 months of my being the ombudsman, pinakauna kong ginawa ay i-withdraw ang complaint or information that was filed by the ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay President Noynoy Aquino. Ito yung tungkol sa Mamasapano. Opo. Okay. Pina-withdraw ko yun. May nagsabi ba na ombudsman, bakit mo withdraw yan? Kilaban yan kay Pinoy Aquino. At ikaw ay Duterte appointed. Nang dinismiss ko ba yung kaso, bribery case ni Laila de Lima that was filed by Kerwin Espinosa. Nang dinismiss ko ba, may nagsabi ba? Si Senador de Lima nagsabi ba na, ombudsman, ba't hindi dismiss? Appointed ka ni Digong. At si Digong ay galit sa akin. Alam mo yan ng buong eskwela natin na galit sa akin si Digong. Wala. Nung kinasuhan ko si Secretary Duque, isa sa paboritong cabinet member ni Digong, may nagsabi ba sa akin na bakit mo kinakasuhan ang isang paboritong cabinet member ni Presidente Duterte? Nang kinasuhan ko ba si Lloyd Lau tungkol sa Farmally, may nagsabi, bakit mo kinasuhan yan? Ibata din yan ni Digong. Nang tinanggal ko yung overall deputy ombudsman na inappoint ni Duterte, tinanggal namin dahil because of his involvement sa Farmally. Tinanggal namin sa serbisyo. May nagsabi ba, bakit mo tatanggalin sa serbisyo yan? I-appoint ni Digong yan, pareho lang kayong ma-appoint ni Digong. Wala. Kung ngayon dito kay VP Sara, minamadali lang sinasabi. Kaya kung minamadali dahil i-dismiss ko. Bakit pa kami pinangungunahan na i-dismiss yung kaso? Opo. Kaya yun ang pagpabor sa kanila, hindi ako Digong appointee. Pag hindi pabor sa kanila, nakikita na ako appointee kayo. Appointee. Oo nga. Opo. Gusto kong liwanagin ito kay Jerry. Opo. Para malaman din ng taong bayan. Tama po. Mula nang ako inappoint ni Digong bilang Associate Justice ng Supreme Court hanggang sa ako'y naging ombudsman, ni minsan ay hindi ako kinausap o tinawagan ni Presidente Duterte tungkol sa isang kaso. Hindi siya tumawag kahit sinong kamag-anak niya, kahit sino sa mga members niya, katulad ni Mijaldea, Salpanelo, Abungo. Walang tumatawag sa akin na ombudsman. Sabi ni Presidente, ito daw kasuhan mo. Ombudsman, sabi ni Presidente, ilibre mo raw itong taong ito. Walang ganon. Opo. O ganon yung para sa pananaw ko ito, Opo. Ganon yung pananaw ko, yung pagkadisente no na tao, pagkadisenteng opisyal ng pamahalaan si Pangulong Duterte. Opo. Hindi siya nakialam sa trabaho ko. Opo. Okay. Pinangatawanan niya, yung sinabi niya sa akin na just do your job. Just do your job. Opo. Okay. Ombudsman, kung halimbawa ngayong makasagot na itong iba pang mga kasamahan ni VP Sara at hingan na ninyo ng ebidensya naman ng Kamara, ano hong magiging disposition doon ng ombudsman sa harap ng meron namang impeachment din na inaasahang gugulong anytime soon? Kami kay Jerry ay hindi nakikipag-agawan sa Senado, sa Kongreso tungkol sa impeachment ni VP Sara. Opo. Sa ngayon lang sa binigay sa amin ng Constitution and pursuant to existing jurisprudence, ang amin lang pwedeng gawin dito ay mag-imbestiga. Okay. We cannot prosecute. Dalawang bagay kasi yun, to investigate and to prosecute. Opo. Kami hanggang investigasyon lang kami. Hanggang investigasyon lang kami,
Dahil yun lang ho ang binigay sa amin na powers ng Constitution. Oo. Tungkol sa isang impeachable official. Doon lang kami. Dahil si BP Sara ay impeachable official. So hindi rin kayo hahantong sa magpa-file ng kaso sa Sandigan Bayan kahit na may makita kayong mga ebidensya. Hindi ko kayo pwedeng mag-submit ng ganon. Hindi rin, Jerry, kasi yung papasok kami sa tinatawag na landas ng prosecution. Opo. Na bawat hindi namin pwedeng gawin. Pwede lang kami mag-prosecute kung ang isang impeachable officer ay na-convict na ng impeachment court. Ayun, oo. So hanggat si BP Sara ay hindi na-convict ng impeachment court ng Senado, Opo. hindi kami pwede mag-prosecute. Hanggang investigasyon lang kami. Opo. Kung makita po ninyo yung mga ebidensya ng Kamara na, wala namang saysay itong mga ebidensya ninyo, pwede nyo po bang i-dismiss naman? Sa nangyayari ngayon kay Jerry, hindi kami magdi-dismiss ng kaso. Lalo na sa nangyayari ngayon na lahat ay pag medyo pabor kay BP Sara, sasabihin nila pinapaboran si BP Sara. Ano kaya ang pinakamaganda naming gawin, di ba? Opo. Siguro manahimik ka lang muna kami. Magpatuloy ng investigation, tingnan namin. Kasi ito'y makaka-apekto ito sigurado sa impeachment eh. Opo. Ang pinagtataka ko lang namin sa ombudsman, kung alam nila na ito ay it will affect the impeachment proceedings, why in the first place did they furnish us a copy of the committee report? Alam nila yon na lahat ng committee reports ng Senado o ng ng House of Representatives ay nag-iimbestiga kami. Sa akin 7 years sa ombudsman, siguro mga 6 o 7 committee reports na binigay sa amin at inimbestiga namin. Alangan naman itong kay BP Sara palampasin namin, hindi namin imbestigahan. Lalo na naman sinabi, kasi digong tao ni digong yan kaya hindi niya imbestigahan. Oo. So, wala kayong malugaran. Sala sa init, sala sa lamig. Parang gano'n ang sitwasyon ninyo. So, ang dapat pala dyan ay hindi na kayo kinapi furnish ng Kamara dahil may impeachment naman. Dapat. Kasi bakit nga ba kami kinapi furnish? Para maraming kang pwedeng isipin dito ka Jerry, pero mahirap na Mahirap sabihin Apo. Kaya nga sinasabi ko na lang, parang biro ko na lang, binigyan kami ng kopya para gawin namin paperweight, para gawin namin scratch paper, di ba? Yung gano'n Apo. Pero kung tutuusin, kung pag binusisi mo ng husto, bakit kami binigyan ng kopya? Baka pagdating ng araw, sasabihin nila, ay hindi makausad ang impeachment proceedings dahil ang ombudsman nag-iimbestiga Hindi makausad dahil nag-iimbestiga, kailan hintayin namin? Hindi po pwede yun. Magpatuloy ng impeachment, wala kaming pakialam dahil trabaho yun ng Senado, trabaho ng impeachment court, kami naman ay patuloy at tahimik na ipagpapatuloy ang investigasyon dito sa kasong ito. Opo. Well, Ombudsman, maraming salamat po sa oras na ibinahagi ninyo sa amin. Magandang umaga po. Good luck po sa inyo. Magandang umaga ka Jerry at sa inyo mga tagapakinig. Magandang umaga po. Ombudsman si Uncle Sam. Ombudsman Samuel Martires.